say? What the fuck say? What the fuck say? Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. Happy, happy, happy ho. What the fuck say? What the fuck say? Big blue eyes, pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the fox say? Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na papanglaw. At dito rin nagsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binukbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayon nangangalim. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duke Liceo na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos na nahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo na dinidinig ang panalangin ko sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, paano na ako? Sinong aking malalapitan at makakapitan? Kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan. Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita naipagtanggol. Paalam na, bayan ko. Paalam rin sa iyo, Adolfong malupit. Laurang taksil, paalam na sa iyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nangrangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Flerida, o tadhana kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfong malupit at higit pa sa halimaw kong manakit. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang narinig. Kailangan ko nang magmadali, kung hindi ko na maabutan ng taong iyon. Habang tumatakbo ay nahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ang naghanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos ng mapatay ang dalawang leon ay pinakawalan niya si Florante. Push! Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at, Laura, nasaan ka?
Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antinor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. sa buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral, Binabati kita, Florante. May talino ka sa filosofiya, astrolohiya, at matematika. Salamat po. dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo. Si Florante ang mangunguna bilang Pulinis at si Adolfo bilang Eteocles. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Handa na sana niyang paslangin si Florante. Buti na lang nandyan si Menandro. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi ka maaaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po. Florante, tandaan mo, palaging mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong habilin. Mag-ingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Menandro, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating sa Albania, O aking ama, Oh, bunso! biglang may dumating na isang mensahero. magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib po na masakop ni General Usmalik. Asahan niyo ang tulong namin, Florante. Papunta tayo kay Haring Linceo. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantalang pamumunuan mo ang hukbong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kahusayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namamana ang mga katangiang ang iyong ama. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Kasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining iyon? Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at hinapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinikwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayon din ako. Ngunit ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura.
pumasok na tayo. Sisimulan na ito. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka nang maghanda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. kinabukasan, Handa ka na ba? Wala akong lalakbayin. Handa na po ako, aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo, Haring Linceo. Mabuti kung ganun. Mag-iingat ka. Salamat. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka, ha? Pangako, Laura. Paalam. Paalam na sa inyong lahat. Mga kawal, tayo na! pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nilang hukbo ni General Osmalik. Nasaan ang mga kalaban? 1, 2, 3, takbo! Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mga kawal, babalik tayo sa Albania. Sa pagbalik nila sa Albania ay may nakasalubong sila mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narereto? Makalipas ang ilang linggo, Nanalo ulit tayo! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. matapos noon ay bumalik na ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, Nanalo ulit tayo. Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, pasensya na, ngunit ipapadala ulit kita sa Etolia para lumaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Papunta po kami kaagad. Makalipas ang ilang araw, General Florante, dala ko po ang isang sulat galing kay Haring Linceo. Maraming salamat. Maaari ka nang umalis. umuwi si Florante sa Albania ng nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kumusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka. Anong ginawa mo kay Laura? Minahon ka. Maayos ang kalagayan niya. Ngunit kalulungkot ko. Magpaalam ka na sa iyong amang si Duke Briseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal! Alisin niyo ang taong ito sa harapan ko! At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Iyaan mo ako naman ang magsasaraysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladdin, mula sa syudad ng Persia, anak ng bantog na si Sultan Ali Adab. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, Anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumama ka na lang! Itigil mo yan! Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo! Halika't hanapin natin kung saan ito nagmumula. di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. Oh, Laura, aking mahal. Kay tagal nating di nagkita. Mahal ko! Flerida, aking sinta. Oh, Aladdin! Paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mo ikwento ko ang nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong ama na si Duke Briseo. Ako'y nahabak kay Laura nang makita kong nilapasanganan siya ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana ko sa dibdib
ang walang awang hangal. Sadyang kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon ay masaya na tayong lahat at magkakasama. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Minandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan nang makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sandaling pag-uusap ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal nila Florante at Laura at maging Nina, Aladin at Flerida matapos sila kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ang panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin, siya'y mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya't matatagalan bago tayo magkita muli. Ipapangako namin na kami ay babalik dito upang kamustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Haring Lindeo at Duke Cristeo ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao.